Pinatay mo ang asawa mo, Feli. Ang kamalasan mo ang sumakal sa anak ko hanggang sa malagutan siya ng hininga. Ang mga salitang yon ni Doña Esmeralda ay parang mga latay ng hagupit na humiwa sa katahimikan ng pasilyo ng ospital. Malamig ang boses ng matanda. Walang bahid ng pagiyak, kundi puno ng nandidiring galit. Sa harap nila, sa likod ng puting kurtina, ay ang malamig na bangkay ni Sandro. Dahan-dahang napatingin si Feli sa sarili niya ang mga kamay. Mapuputi ang mga ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bakas ng harina na hindi na niya nagawang hugasan bago tumakbo patungo rito. Amoy bibingka pa rin ang kanyang buhok, ang matamis na amoy ng kakaning buong gabi niyang pinuyat para sa kanilang ika-5 anibersaryo. Sa kanyang bisig, mahigpit niyang yakap ang isang supot na naglalaman ng bagong tahi na barong para kay Sandro, isang sorpresa na sana ay simbolo ng kanilang bagong simula. Ngunit ang harina sa kanyang balat ay tila naging abo ng isang sunog na pangarap. "Mommy, please, hindi ko po alam. Akala ko nasa opisina siya." Pabulong na sagot ni Feli. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Nanunuyo ang kanyang lalamunan at ang bawat paghinga ay parang paglunok ng bubog. "Office?" Sa hotel room siya natagpuan, Feli, kasama ang sekretary niya. Muling bumato ng masakit na katotohanan si Doña Esmeralda. Ang matanda ay nakatayo ng tuwid, hawak ang kanyang itim na rosaryo na parang isang sandata imbes na kagamitan sa panalangin. "Namamatay ang anak ko dahil sa sobrang pagod. Pagod na itaguyod ang pamilyang ito habang ikaw walang ginawa kundi maging pabigat. You are a curse to the Illustre family." Isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi ni Feli. Hindi ang sakit ng palad ang nagpadugo sa kanyang puso, kundi ang katotohanang kasunod nito. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Chantal Legaspi na nakatayo sa di kalayuan, nakasuot ng mamahaling sutla, ang mga mata ay namumugto, ngunit may bakas ng mapang-uyam na tagumpay. Doon, sa maruming sahig ng ospital, naramdaman ni Feli ang pagguho ng kanyang mundo. Ang asawang pinagsilbihan niya ng may buong katapatan ay binawian ng buhay sa bisig ng ibang babae. At ngayon, siya pa ang ginagawang salarin. Lumapit si Doña Esmeralda sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay humalo sa amoy ng gamot sa ospital. Hinawakan niya ng mahigpit ang panga ni Feli, pinuwersa itong tumingin sa kanyang mga matang kasing lamig ng yelo. "Makinig kang mabuti. Atake sa puso dahil sa trabaho. Yan ang sasabihin mo sa lahat. Yan ang nakasulat sa record. Huwag mong susubukang dungisan ang pangalan ng asawa ko at ng anak ko sa iyong mga kwento. Kung ayaw mong mabulok sa kalsada kasama ang anak mo, lulunukin mo ang lahat ng nangyari ngayong gabi. Utang mo sa amin ang buhay mo, Feli. Huwag mong kalilimutan kung saan ka galing." Binitiwan siya ng matanda na parang isang basahan. Nanatiling nakatayo si Feli, hindi gumagalaw, habang ang mga nurse at doktor ay nagdaraan sa kanyang paligid na parang mga anino. Ang supot na naglalaman ng barong ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay, bumagsak sa malamig na sahig ng walang ingay. Ang puting harinang bakas sa kanyang damit ay tila naging mantsa ng kahihiyan na hinding-hindi na mabubura. Sa loob ng kanyang isipan, tanging isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Hanggang kailan kailangang bayaran ng isang pusong nagmamahal ang isang utang na hindi naman siya ang nanghiram? Nanatili siyang nakatitig sa puting kurtina, naghihintay na baka magising pa ang lahat mula sa masamang panaginip na ito. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan ng kamatayan at ang malupit na titig ni Chantal mula sa dilim. Hindi niya alam. Ang gabing ito ay simula pa lamang ng kanyang pagkakabilanggo sa isang palasyo ng mga kasinungalingan, kung saan ang bawat tahi ng kanyang karayom ay magiging saksi sa kanyang lihim na pagluha. Ang bahay ng mga ilustre ay naging isang kaharian ng mga puting bulaklak,
Ngunit para kay Feli, ang bawat talulot ay tila may lason. Ang bango ng mga kandila at mamahaling bulaklak ay hindi kayang pagtakpan ang amoy ng kabulukan ng mga lihim na nakabaon sa loob ng mansyon. Sa gitna ng sala, nakaburol ang isang kabaong na gawa sa pinakamahal na kahoy na paliligiran ng mga makapangyarihang tao sa lipunan na nag-aalay ng kanilang mga plastik na pakikiramay. Ngunit si Feli, ang asawang dapat sana ay nasa sentro ng atensyon, ay itinuring na parang isang aninong hindi dapat makita. Nakasuot siya ng itim na bestida na lumana, nakatayo sa isang madilim na sulok malapit sa kusina. Tila isang katulong na naghihintay ng utos, imbes na ang babaeng nagluksa. Huwag kang lalapit sa kabaong habang naririyan ang mga bisita, ang bulyaw ni Doña Esmeralda sa kanya kanina bago magsimula ang misa. Ayaw kong makita nila ang mukha mong mukhang namatayan ng pusa. Maging kapaki-pakinabang ka man lang. Siguraduhin mong laging puno ang baso ng mga bisita at walang nauubusan ng pagkain. Bawat hakbang ni Feli sa loob ng sarili niyang bahay ay puno ng bigat. Habang daladala niya ang tray ng mga inumin, naririnig niya ang mga bulungan ng mga matatandang deboto ng simbahan. Sinasabi nilang masyadong maputla si Feli na marahil ay hindi niya talaga mahal si Sandro kaya wala siyang mailuha. Hindi nila alam na ang kanyang mga luha ay tuyo na dahil sa matinding pagod at trauma ng nagdaang gabi. Biglang bumukas ang malaking pintuan at pumasok si Chantal Legaspi. Nakasuot ito ng isang elegante at hapit na itim na gown. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang manipis na belo. Humagulgol siya habang lumalapit sa kabaong, isang eksenang tila kinuha sa isang teleserye. Agad siyang nilapitan ni Doña Esmeralda at niyakap ng mahigpit sa harap ng lahat. Kawaawang bata, anang isang bisita. Siya ang sekretaryang kasama ni Sandro hanggang sa huling sandali ng kanyang pagtatrabaho. Napakabuti ng kanyang puso. Mas mukhang biyuda pa siya kaysa sa totoong asawa. Ang bawat salitang naririnig ni Feli ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin sa lahat na ang babaeng kanilang kinakaawaan ay ang mismong babaeng naging mitya ng pagkawasak ng kanyang pagsasama kay Sandro. Ngunit ang banta ni Doña Esmeralda ay parang isang kadena sa kanyang leeg. Isang maling galaw at mawawala sa kanya ang tanging kayamanang natitira, ang kanyang anak na si Gio. Nang sumapit ang malalim na gabi at nagsimula ng umalis ang mga bisita, ang mansyon ay binalot ng isang nakatatakot na katahimikan. Ang tanging tunog na maririnig ay ang mahinang pagpapatak ng wax mula sa mga kandila at ang malayo at malamig na hanging umiihip sa mga bintana. Paakyat na si Feli sa kanyang silid sa ikalawang palapag, dala ang kanyang pagod na katawan. Kailangan niyang dumaan sa pasilyo kung saan matatagpuan ang dating opisina ni Sandro. Isang silid na dapat ay sarado at walang tao dahil ang susi nito ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Doña Esmeralda. Tumigil ang tibok ng puso ni Feli nang mapansin niyang may liwanag na nanggagaling sa ilalim ng pinto ng opisina. Akala niya ay si Doña Esmeralda lamang ang nandoon upang ayusin ang mga papeles, ngunit may narinig siyang kakaiba. Isang mahinang tunog ng pagkakalansing ng baso na sinusundan ng isang pamilyar na boses. Hindi ito boses ng pagluluksa. Ito ay isang mahina, pilyo, at mapang-asar na tawa. Isang tawa na tila nanggagaling sa isang taong nagtagumpay sa isang malaking panloloko. Nanginig ang mga daliri ni Feli habang hawak ang hawakan ng pinto. Ang tawang iyon ay kailanman hindi niya makakalimutan. Iyon ang tawa ng kanyang asawa, ang lalaking dapat ay nakahiga sa loob ng malamig na kabaong sa ibaba. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang tawang iyon ay tila isang sumpa na nagsasabing ang bangungot ni Feli ay kasisimula pa lamang. Ang pintig ng puso ni Feli ay tila isang tambol na nagngangalit sa loob ng kanyang dibdib
habang nakatayo siya sa harap ng pintuan ng opisina. Ang tawang narinig niya ay hindi guni-guni. Ito ay isang lason na pilit dumarating sa kanyang pandinig. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang siradura, isang malamig at tuyot na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Dahilan upang mapatalon siya sa gulat. Anong ginagawa mo rito, Feli? Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag kang aali-aligid sa silid na ito? Ang boses ni Doña Esmeralda ay parang kaskas ng matalas na kuko sa pader. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Tila binabasa ang bawat takot na dumadaloy sa mukha ng manugang. May narinig lang po ako, Mami. Parang may tao sa loob. Nauutal na sagot ni Feli. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Ang pagluluksa ay nagdadala ng malilikot na isipan. Ang naririnig mo ay ang sarili mong konsensya na bumubulong sa'yo na wala ka ng silbi sa bahay na ito. Ngayong wala na ang anak ko. Bumalik ka sa baba. Maraming dapat linisin. Kinabukasan, ang mansyon ng mga ilustre ay hindi naging tahimik gaya ng inaasahan matapos ang libing. Isang set ng mga mamahaling maleta ang bumungad sa sala. Si Chantal Legaspi ay nakatayo sa gitna ng silid, tila isang reynang nagmamay-ari ng bawat sulok ng mansyon. Ang kanyang presensya ay isang malakas na sampal sa pagkatao ni Feli. Starting today, dito na mananatili si Chantal, anunsyo ni Doña Esmeralda habang humihigop ng tsaa. She will be my special assistant. Marami siyang alam sa mga naiwang negosyo ni Sandro na hindi mo man lang kayang baybayin sa iyong isipan. Ayaw kong may masayang na panahon sa pag-aayos ng papeles. But Mommy, asawa ako ni Sandro. May karapatan din akong malaman ang tungkol sa mga negosyo niya. Pagtatanggol ni Feli, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at hapis. Tumayo si Chantal at lumapit kay Feli. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kayabangan. Feli, let's be realistic. You're just a plain housewife. Mas mabuting mag-focus ka na lang sa pag-aalaga kay Gio at sa gawaing bahay. Leave the professional matters to me. At nga pala, pakidala naman itong mga laundry ko sa likod. Ayaw kong humahalo ang amoy ng damit ko sa iba. Inabot ni Chantal ang isang basket ng maruruming damit kay Feli. Ang bawat hibla ng tela ay tila may amoy ng pagtataksil. Habang hawak ni Feli ang basket, ramdam niya ang titig ni Doña Esmeralda na tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang utang na loob. Ang pamilyang ito ang nagbigay sa kanya ng bubong noong siya ay naulila. At ang bubong na yon ngayon ay nagiging isang Bartolina. Habang naglilinis si Feli sa silid na ibinigay kay Chantal, nakita niya ang isang lumang litrato sa ibabaw ng side table. Litrato yon ng kasal nila ni Sandro. Isang araw na puno ng pangako ng walang hanggang pag-ibig. Kinuha niya ito at hinaplos ang mukha ng asawa sa likod ng salamin. Anong ginagawa mo sa gamit ko? Biglang pasok ni Chantal. Mabilis niyang inagaw ang litrato mula kay Feli. This is junk. Hindi ito nababagay sa aesthetics ng bago kong kwarto. Walang pakundangan na binitiwan ni Chantal ang frame. Ang tunog ng pagbagsak ng salamin at ang pagkabasag nito sa sahig ay tila ang tunog ng huling pag-asa ni Feli. Hindi pa nakontento, dahan-dahang itinapak ni Chantal ang kanyang suot na high heels sa mukha ni Feli sa litrato. Dahan-dahang pinipitpit ang papel hanggang sa magusot ito at mabalot ng dumi. Oops, parang ang pagsasama niyo basag na rin at gaya ng picture na ito, ikaw ay dumi na lang na dapat walisin sa bahay na ito. Bulong ni Chantal, ang kanyang hininga ay amoy alak at tagumpay. Nanatiling nakayuko si Feli. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ngunit sa gitna ng kanyang pananahimik, isang kakaibang bagay ang nakita ng kanyang mga mata sa ilalim ng kama ni Chantal. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang gintong cufflinks na may inisyal na Zai. Ang mismong cufflinks na suot ni Sandro noong gabing dinala ang kanyang bangkay sa ospital. Paano mapupunta ang isang gamit ng patay
sa ilalim ng kama ng buhay kung ang kabaong ay selyado at nailibing na. Ang gintong cufflinks na hawak ni Feli ay tila isang bagang nagbabaga sa kanyang palad. Malamig ang metal, ngunit ang katotohanang dala nito ay sapat na upang sunugin ang natitirang piraso ng kanyang katinuan. Paano mapupunta rito ang isang bagay na dapat ay kasamang ibinaon sa lupa? Ang bawat ukit ng inisyal na Z, ZI ay tila tumatawa sa kanya. Ipinamumukha na ang lahat ng kanyang iniluha ay isang malaking biro para sa mga taong nasa loob ng bahay na ito. Hindi na nagawang tapusin ni Feli ang paglilinis. Mabilis niyang isinilid ang cufflinks sa bulsa ng kanyang apron at lumabas ng silid. Ang kanyang mga hakbang ay tila tinatangay ng hangin sa sobrang kaba. Ngunit bago pa siya makababa, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa bukana ng mansyon. Feli, kumusta ka na? Sa paanan ng hagdan ay nakatayo ang isang lalaking may matikas na tindig at malungkot na mga mata. Siya si Attorney Luis Santos, ang kababata ni Feli at ang tanging taong nakakaalam ng kanyang mga pangarap bago pa siya maitali sa mga ilustre. Ang presensya ni Luis ay tila isang patak ng sariwang tubig sa gitna ng isang tuyot na disyerto. Luis, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Feli. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses habang pababa siya ng hagdan. Nandito ako para sa ilang legal na dokumento na kailangang pirmahan ni Doña Esmeralda tungkol sa estate ni Zandro. Pero ang totoo, gusto rin kitang makita. Sagot ni Luis. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala na hindi kayang ibigay ng sinuman sa bahay na yon. Habang naghihintay kay Doña Esmeralda sa beranda, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng mag-isa. Maingat na kinuha ni Luis ang isang maliit na balutan mula sa kanyang bag. Ang balot ay gawa sa luma at nangingitim na tela at may amoy ng usok at luma na panahon. Nakita ko ito sa mga gamit ng tatay ko bago siya pumanaw. Nakatago ito sa isang lumang vault. Feli, ito ang diary ng tatay mo na nakuha sa guho ng pabrika 15 taon na ang nakalilipas, bulong ni Luis. Nanginig ang mga kamay ni Feli habang tinatanggap ang diary. Ang mga pahina nito ay maitim na dahil sa sunog at ang mga gilid ay tila madudurog sa isang maling haplos. Binuksan niya ang unang pahina at ang sulat kamay ng kanyang ama ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay na bumubulong sa kanyang pandinig. Hindi ko alam kung sino ang dapat kong pagkatiwalaan. Basa ni Feli sa isang bahagi ng diary. Natuklasan ko ang malaking kakulangan sa pondo ng kumpanya. Si Esmeralda, may kinalaman siya sa mga pekeng papeles. Natatakot ako para sa kaligtasan ng pamilya ko. Napatigil ang paghinga ni Feli. Ang hinala na dati ay parang isang malabong anino lamang sa kanyang isipan ay unti-unti nang nagkakaroon ng anyo at kulay. Ang sunog na pumatay sa kanyang mga magulang, ang sunog na naging dahilan kung bakit siya naging utang na loob sa mga ilustre, ay hindi isang aksidente. Feli, kailangang maging maingat ka, babala ni Luis habang hinahawakan ng kanyang kamay. Kung totoo ang nakasulat diyan, ang mga taong tinuturing mong pamilya ang siyang sumira sa buhay mo simula't simula pa lang. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Nakatayo sa pintuan si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa magkahawak na kamay ni Feli at Luis. Ang kanyang rosaryo ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang mga daliri. Tila isang ahas na handang manuklaw. Napakabilis mo naman yatang makahanap ng kapalit ng anak ko, Feli. Ang malamig na sabi ng matanda. Wala pa ngang 1 buwan na nakalilibing ang asawa mo. Nakikipaglandian ka na sa harap ng bahay ko? Ibinalik ni Feli ang diary sa kanyang bulsa, kasama ng cufflinks ni Zandro. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya yumuko sa takot. Tiningnan niya ang matanda ng diretso sa mga mata. Ang kanyang paningin
ay kasing talim ng karayom na handang tumahi ng isang bagong katotohanan. Hindi po ako nakikipaglandian, Mami. Nag-uusap lang kami tungkol sa mga bagay na matagal nang nakabaon. Sagot ni Feli. Tumalikod ang matanda ng may halong puot, ngunit bago pa man siya tuluyang makapasok, isang nakapangingilabot na bagay ang napansin ni Feli. Mula sa bulsa ng bestida ni Doña Esmeralda, nalaglag ang isang maliit na papel. Mabilis itong pinulot ni Feli nang makaalis ang matanda. Ito ay isang grocery receipt, isang resibo ng mga paboritong pagkain at imported na alak ni Sandro, na binili lamang ngayong umaga. Ang maliit na piraso ng papel na hawak ni Feli ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang katahimikan. Isang resibo ng lechon, kawali at isang bote ng mamahaling imported na brandy, mga bagay na paboritong pagsaluhan ni Sandro at ng kanyang mga kaibigan tuwing gabi. Bakit bibili si Doña Esmeralda ng ganitong karaming pagkain, gayong wala naman silang bisita, at ang matanda ay kilala sa pagiging maingat sa kanyang kalusugan? Ang bawat detalye ay unti-unting nabubuo sa isipan ni Feli, gaya ng isang punit-punit na larawan na pilit niyang pinagdudugtong. Ang tawa sa opisina, ang cufflink sa ilalim ng kama ni Chantal, at ngayon, ang pagkaing ito. Ang mansyon ng mga ilustre ay hindi na isang tahanan. Ito ay isang tanghalan kung saan ang lahat ay may suot na maskara. At siya lamang ang tanging manonood na nakakaalam na ang palabas ay isang malaking kasinungalingan. Isang gabi, habang ang lahat ay tila mahimbing na ang tulog, napansin ni Feli ang pagbukas ng pinto ng kusina. Mula sa dilim ng pasilyo, nakita niya si Doña Esmeralda na may dalang tray ng pagkain. Ngunit hindi siya patungo sa kanyang sariling silid. Ang matanda ay dahan-dahang naglalakad patungo sa dulo ng hardin, sa isang maliit na annex na dati ay ginagamit lamang bilang imbakan ng mga lumang kagamitan. Dahan-dahang sumunod si Feli, tinitiyak na ang bawat hakbang niya ay walang nililikhang ingay sa madamong lupa. Ang lamig ng gabi ay tumatagos sa kanyang manipis na duster, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ang higit na nagpapakatal sa kanya. Huminto ang matanda sa harap ng pinto ng annex, kumatok ng 3 beses sa isang kakaibang ritmo, at pumasok sa loob. Habang naghihintay sa labas, isang pamilyar na amoy ang humagip sa pang-amoy ni Feli. Ito ay ang matapang at masangsang na amoy ng mamahaling tabako. Ang tatak na tanging si Sandro lamang ang gumagamit sa buong bayan. Ang usok ay dahan-dahang lumalabas mula sa siwang ng bintana ng annex, tila isang mapanuksong anino sa ilalim ng liwanag ng buwan. Yumuko si Feli at may nakita siyang isang bagay na kumikinang sa damuhan, malapit sa paanan ng bintana. Isang upos ng tabako na may bakas pa ng bagong ningas. Pinulot niya ito at naramdaman ng init na nanatili pa rito. "Hindi ka papatay!" bulong ni Feli sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at nagngangalit na galit. "Nandito ka lang. Nagtatago habang pinapanood mo akong mabasag sa sakit." Tumingala si Feli sa bintana ng annex. Sa likod ng manipis na kurtina, nakita niya ang isang anino, isang matikas na tindig ng isang lalaki na pamilyar sa kanyang mga mata. Nakita niyang itinaas ng anino ang isang baso, tila nag-aalay ng isang toast sa hangin bago ito tuluyang lumayo sa bintana. Sa sandaling iyon, ang lahat ng utang na loob na ipinupukol sa kanya ni Doña Esmeralda ay tila naging mga tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Ang sakripisyo niya, ang kanyang pagtitiis, at ang kanyang mga luha ay itinuring lamang na libangan ng mga taong ito. "Feli, anong ginagawa mo rito sa labas?" Ang boses ni Chantal ay tila isang kidlat na tumama sa katahimikan ng gabi. Nakatayo ito sa likuran ni Feli, nakasuot ng manipis na pantulog. Ang mga mata ay puno ng paghihinala at banta. Hawak ni Chantal ang isang flashlight na itinapat niya mismo sa mukha ni Feli, dahilan upang masilaw ang huli. "Naghahanap lang ako ng hangin, Chantal.
Hindi kasi ako makahinga sa loob ng bahay. Parang may sumasakal sa akin. Sagot ni Feli, habang mabilis na itinatago ang upos ng tabako sa kanyang palad. Ngumiti si Chantal, isang ngiting kasing laso ng isang ahas. Ganyan talaga kapag hindi ka nababagay sa isang lugar. Masasakal ka talaga. Siguraduhin mo lang na hangin lang ang hinahanap mo dahil baka kapag may iba ka pang nakita, iyon na ang maging huling hininga mo. Habang naglalakad pabalik sa mansyon, naramdaman ni Feli ang titig ni Chantal sa kanyang likuran. Alam niyang nagsisimula na ang laro ng pusa at daga. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dagang takot at nagtatago. Siya na ang mga habi na unti-unting hihigpitan ang bitag para sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang tanong na lamang ay kung sino ang unang bibigay sa ilalim ng bigat ng mga kasinungalingang ito. Maliwanag na nawawala ka na sa iyong katinuan, Feli. Marahil ay masyadong mabigat ang dagok ng pagkamatay ni Sandro, kaya kung ano-ano na ang nakikita ng iyong mga mata. Ang boses ni Doña Esmeralda ay parang isang malamig na agos ng tubig na pilit pinapatay ang apoy ng katotohanan sa loob ng dibdib ni Feli. Nakaupo ang matanda sa kanyang antigong silya. Marahang pinaiikot ang mga butil ng kanyang sahing na rosaryo. Ang amoy ng insenso sa loob ng kanyang silid ay nakakasakal. Tila isang kulandong na nagtatago sa baho ng kanilang mga lihim. Sa paanan ng matanda, nakaluhod si Feli habang pinupunasan ang mga mamahaling sapatos nito. Isang gawaing paulit-ulit niyang ginagawa bilang simbolo ng kanyang pagpapakumbaba at pasasalamat sa pagkalinga ng mga ilustre. Ang bawat kuskos ng basahan sa balat ng sapatos ay tila kuskos din sa kanyang sariling dangal. Pero Mami, nakita ko po ang anino sa annex at ang amoy ng tabako. Alam niyo namang si Sandro lang ang gumagamit niyon. Pabulong na sagot ni Feli. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig, natatakot na makita ang mapanghusgang titig ng matanda. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Doña Esmeralda. Utang mo sa akin ang buhay mo, Feli. Noong nasusunog ang inyong pabrika, noong wala ka ng matuluyan at nanginginig ka sa takot, bilang isang ulila, sino ang nagbukas ng pinto? Sino ang nagpakain sa'yo at nagbigay ng apelidong ilustre? Ako. At ngayon, susuklian mo ako ng mga guni-guni at hinalang nakakasira sa reputasyon ng pamilyang ito? Huminto si Feli sa pagpupunas. Naramdaman niya ang matinding pagkirot sa kanyang lalamunan, isang bara na pilit niyang nilulunok. Ang utang na loob na ito ay tila isang malaking bato na nakatali sa kanyang paa. Pilit siyang ibinabaon sa ilalim ng dagat ng kasinungalingan. Gusto niyang isigaw ang tungkol sa diary ng kanyang ama, tungkol sa cufflinks at tungkol sa resibong nakita niya. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Patawad po, Mami. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Ang bawat titik ay lasa ng apdo. Mabuti. Dahil kung magpapatuloy ang iyong pagiging balisa, baka kailanganin nating ilayo sa iyo si Gio. Ayaw kong lumaki ang aking apo na ang ina ay may sira sa isip. Marahil ay mas makabubuti sa kanya ang mag-aral sa isang boarding school sa malayo kung saan hindi siya mahahawaan ng iyong mga delusyon. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Feli sa narinig. Ang kanyang anak. Ang tanging dahilan kung bakit siya nananatiling humihinga sa impyernong ito. Ang banta ni Doña Esmeralda ay hindi lamang isang babala. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan na gagamit ng pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Wag po, gagawin ko ang lahat ng gusto nyo. Wag nyo lang ilalayo ang anak ko sa akin. Pagsusumamo ni Feli, ang kanyang boses ay basag na, puno ng desperasyon. Kung gayon, ayusin mo ang iyong sarili. Mamayang gabi, may mahalagang hapunan tayo kasama ang ilang mga investor. Gusto kong ikaw ang magsilbi sa kanila. Ipakita mo sa kanila na ang pamilya ilustre ay nananatiling matatag sa kabila ng trahedya. Utos ng matanda bago ito tumayo at iwan si Feli na mag-isa sa malamig na silid.
Nanatiling nakaluhod si Feli. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa basahang hawak niya. Ang sakit ng pagkakaipit sa pagitan ng pag-ibig sa anak at ang pagkauhaw sa katarungan ay tila isang kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang pagluha, may isang bagay na nahulog mula sa ilalim ng silya ni Doña Esmeralda nang tumayo ito. Isang maliit na susi na may nakasabit na medalyon ni San Benito. Alam ni Feli ang susing ito. Ito ang susi sa maliit na drawer sa opisina ni Sandro kung saan itinatago ang mga pinakapribadong dokumento. Dahan-dahang iniabot ni Feli ang susi. Ang kanyang pagluha ay huminto at ang kanyang mga mata ay nag-iba ng kintab. Ang banta sa kanyang anak ay hindi nagpahina sa kanya. Ito ang naging mitya upang ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng maputol. Kung ituturing niyo akong baliw, paninindigan ko ang pagiging baliw para makuha ang katotohanan, bulong niya sa hangin. Ngunit ang hindi alam ni Feli, sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto, ay nakamasid ang mga mata ni Chantal, dala ang isang mapanirang ngiti na tila nagsasabing ang bawat kilos ni Feli ay bahagi lamang ng isang mas malaking bitag na inihanda para sa kanya. Ang hawak ni Feli, na susi, ay tila isang matalim na yelo na bumaon sa kanyang palad, nagpapaalala sa kanya na bawat segundo ay mahalaga. Habang ang buong mansyon ay abala sa paghahanda para sa hapunan ng mga investor, ang ingay ng mga kubyertos na inaayos sa mahabang lamesa at ang bango ng mamahaling ulam na niluluto sa kusina. Alam ni Feli na ito na ang tanging pagkakataon niya. Ang atensyon ni Doña Esmeralda ay nakatuon sa pagpapabango ng pangalan ng mga ilustre at si Chantal naman ay abala sa pagpapaganda sa harap ng salamin. Dahan-dahang lumabas si Feli sa pintuan sa likod. Tinatahak ang madilim na landas patungo sa annex. Ang tanging liwanag niya ay ang maputlang sinag ng buwan na sumisilip sa mga puno ng mangga. Hawak niya sa kabilang kamay ang isang gunting na pantahi, matulis, malamig, at handang gamitin kung sakaling kailanganin niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nang makarating siya sa annex, hindi na siya nag-atubili. Ginamit niya ang susing nakuha niya kay Doña Esmeralda. Ang pagpihit ng kandado ay lumikha ng isang mahina at tuyot na tunog na tila isang babala sa kanyang pandinig. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto, sapat lamang upang makasilip sa loob. Ang bumungad sa kanya ay isang tanawing tila humiwa sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng maliit at madilim na silid, nakaupo sa isang silya si Sandro. Buhay na buhay. Hawak niya ang isang baso ng brandy sa isang kamay, habang ang kabilang kamay ay nakapulupot sa baywang ni Chantal na nakaupo sa kanyang kandungan. Walang bakas ng sakit, walang bakas ng pagsisisi. Kaunti na lang, mahal ko. Narinig ni Feli ang boses ni Sandro, ang boses na gabi-gabi niyang iniiyakan sa kanyang mga panalangin. Kapag naayos na ni Mommy ang paglipat ng mga titulo sa offshore company natin, iiwan na natin ang lahat ng ito. Lilipad na tayo patungong Switzerland. Doon, wala nang makakaalam na patay na ako. Humagikik si Chantal. Ang kanyang daliri ay marahang naglalakbay sa dibdib ni Sandro. Paano ang asawa mo at ang anak mo? Hahayaan mo ba silang mabulok dito sa utang ng pamilya nyo? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Sandro. Si Feli, sanay na siyang magdusa. Ipinanganak siya para magsilbi. At ang bata, mapapakinabangan pa siya ni Mommy rito para may magdala ng pangalan ng mga ilustre habang tayo ay nagpapakasaya sa labas ng bansa. Hahayaan ko silang gumuho sa ilalim ng mga utang na iniwan ko. Wala akong pakialam. Ang mga salitang iyon ay parang mga linta na sumisipsip sa huling patak ng pag-ibig ni Feli para sa kanyang asawa. Ang gunting sa kanyang kamay ay naramdaman niyang bumibigat. Nais niyang sumigaw, nais niyang pumasok sa loob at itarak ang gunting sa puso ng lalaking 15 taon niyang minahal, ngunit hindi niya kailanman nakilala.
Naramdaman ni Feli ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay sumisigaw ng katarungan. Ngunit bago pa man niya maitulak ng tuluyan ang pinto, isang boses mula sa mansyon ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang matinis at desperadong iyak ng isang bata. "Nanay, nanay, nasaan ka po?" Iyon ang boses ni Gio. Ang iyak ng kanyang anak ay tila isang malakas na hatak sa kanyang damit. Nagpapaalala sa kanya ng panganib na kanyang kinakaharap. Kung papasok siya ngayon, kung magpapakita siya, hindi lamang ang buhay niya ang itataya niya, kundi pati ang kaligtasan ng kanyang anak. Ang banta ni Doña Esmeralda tungkol sa pagkuha kay Gio ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Napaluhod si Feli sa labas ng pinto. Ang noo ay nakasandal sa malamig na pader ng annex. Ramdam niya ang bigat ng katotohanang unti-unting bumabalot sa kanya. Mas mabigat pa kaysa sa anumang hirap na kanyang pinagdaanan. Pinikit niya ang kanyang mga mata at pilit pinipigil ang mga hikbing gustong kumawala. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at hindi pantay habang sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili. Sa katahimikan ng paligid, tanging ang malamig na pader ang sumasalo sa kanyang panghihina. Habang unti-unti niyang kinakalaban ang damdaming halos sumira sa kanyang katatagan. Sa loob, narinig niya ang muling pagtawa ni Sandro at Chantal, ang tunog ng kanilang pagtataksil na tila isang masayang musika sa gitna ng kanyang kaluwala. Dahan-dahang tumayo si Feli, binitiwan ang gunting sa damuhan at tumakbo pabalik sa mansyon patungo sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay hindi nabasa ng luha ng isang biktima. Ang mga ito ay nagliliyab na sa apoy ng isang ina na handang magsunog ng buong mundo para sa kanyang anak. Ang gabi ng pagdiriwang ng mga ilustre ay nagsimula na, ngunit para kay Feli, ito ang simula ng kanyang lihim na paghabi ng isang bitag na walang sino man sa kanila ang makakatakas. Patay na ang pag-ibig ko, Luis, pero ang galit ko buhay na buhay at naglalaga sa loob ng aking dibdib. Ang boses ni Feli ay hindi nanginginig. Ito ay malamig at matalim, kasing talim ng mga karayom na ginagamit niya sa pananahi. Nakatayo siya sa gitna ng madilim na taniman ng kakao sa likod ng dientrang, kung saan ang mga anino ng mga puno ay tila mga dambuhalang nagmamasid sa kanilang dalawa ni Attorney Luis Santos. Ang amoy ng basang lupa at nabubulok na bunga ng kakao ay humahalo sa bigat ng hangin ng gabi. Dahan-dahang inabot ni Feli kay Luis ang gintong cufflinks at ang resibong nakuha niya. "Nakita ko siya, Luis. Nakita ko si Sandro. Buhay siya." At nagpapakasaya sa bisig ni Chantal habang ako ay pinagmumukhang baliw ni Doña Esmeralda. Kinuha ni Luis ang mga ebidensya. Ang kanyang mukha ay nabahira ng matinding pag-aalala sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Feli, kailangang umalis na kayo ni Gio rito. Mapanganib ang mga taong ito. Kung nagawa nilang magpalsipikan ng kamatayan, wala silang limitasyon sa kung ano pa ang maaari nilang gawin." Umiling si Feli. Hinawakan niya ang kanyang dibdib kung saan nakatago ang diary ng kanyang ama. "Hindi ako aalis na tila isang talunan. 15 taon akong nabulag ng tinatawag nilang utang na loob. Pinaglingkuran ko ang pamilyang pumatay sa mga magulang ko at nagnakaw ng kinabukasan ko. Ngayon, Luis, gagamitin ko ang bawat sinulid na natitira sa buhay ko para gapiin sila." "Anong plano mo?" tanong ni Luis. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at takot para sa babaeng nasa harap niya. "Kailangan natin ng higit pa sa mga resibo," simula ni Feli habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Sabi ni Sandro, ililipat nila ang mga titulo sa isang offshore company. "Kailangan ko ang mga dokumentong yon. Kailangan ko ang pangalan ng bangko at ang pirma ni Doña Esmeralda na magpapatunay ng kanilang sabuatan." Ipinaliwanag ni Luis na may kakilala siyang investigador na maaaring sumuri sa mga bank account ng mga ilustre. Ngunit kailangan ni Feli na makakuha ng access sa opisina ni Sandro
sa loob ng mansyon. Ang silid na ngayon ay binabantayan ni Chantal. Hayaan mo silang isipin na kontrolado nila ako, bulong ni Feli. Magpapakita ako bilang isang sunod-sunurang manugang. Hahayaan ko silang tapakan ako hanggang sa hindi na nila mapansin na dahan-dahan ko na palang hinihigpitan ang bitag sa kanilang mga leeg. Pagbalik ni Feli sa mansyon, dumaan siya sa kusina upang kumuha ng mainit na gatas para kay Gio. Ngunit sa pagpasok niya, nakita niya si Doña Esmeralda na nakatayo malapit sa kalan, tila naghihintay sa kanya. Ang matanda ay nakasuot ng kanyang itim na pantulog. Ang kanyang rosaryo ay nakasabit sa kanyang leeg na parang isang kolyar. Saan ka nanggaling, Feli? Masyadong malalim na ang gabi para sa isang biyudang naglalakad sa labas. Ang malamig na tanong ng matanda. Kumuha lang po ako ng ilang halamang gamot sa hardin, Mami. Hindi po ako makatulog. Mahinahong sagot ni Feli, pilit na pinatitigas ang kanyang mukha upang hindi makitaan ng anumang emosyon. Lumapit ang matanda at hinawakan ang kamay ni Feli. Ang kanyang mga kuko ay bumaon ng bahagya sa balat ni Feli. Ang katarungan ng Diyos ay hindi natutulog, Feli. At ang katapatan sa pamilyang nagkupkop sa iyo ang magliligtas sa iyo sa impyerno. Huwag mong susubukang maglihim sa akin dahil alam ko ang bawat hininga mo sa bahay na ito. Binitawan ni Doña Esmeralda ang kanyang kamay at dahan-dahang lumabas ng kusina. Nang masiguro ni Feli na wala na ang matanda, tiningnan niya ang kanyang kamay. May bakas ng pulang gasgas mula sa mga kuko ni Esmeralda. Ngunit imbes na masaktan, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pumasok siya sa silid ni Gio at nakitang mahimbing na ang tulog ng kanyang anak. Naupo siya sa tabi nito at marahang hinaplos ang buhok ng bata. Hindi kita hahayaang lumaki sa isang mundong puno ng dumi, anak. Ibibigay ko sa iyo ang katarungang ipinagkait sa atin. Kinuha ni Feli ang kanyang sewing kit mula sa ilalim ng kama. Kinuha niya ang isang piraso ng itim na tela at nagsimulang manahi. Ang bawat tusok ng karayom ay tila isang sumpa. Ang bawat hila ng sinulid ay isang hakbang patungo sa pagbagsak ng mga ilustre. Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig ni Feli ang isang mahinang kaluskos mula sa itaas ng kisame. Parang may isang taong naglalakad ng napakabagal, pabalik-balik sa silid ni Sandro na dapat ay walang tao. At pagkatapos, narinig niya ang isang tunog na nagpatindig sa kanyang balahibo. Ang tunog ng isang recorder na pumindot at ang sarili niyang boses mula sa taniman ng kakao. Kanina, ang umaling-awngaw sa paligid. Patay na ang pag-ibig ko, Luis. Pero ang galit ko, buhay na buhay. Ang kanyang lihim na pag-uusap kay Luis ay na-record. May nakikinig sa kanya. May nakakaalam sa kanyang balak. At ang tunog ng papalapit na mga hakbang sa labas ng kanyang pinto ay tila isang anunsyo ng isang parating na trahedya. Ang ganda ng boses mo sa recording na ito, Feli. Parang pangradyo, puno ng pait at puot. Hindi ko akalain na ang isang tila maamong tupa ay marunong palang magplano ng pagtataksil. Ang boses ni Chantal ay parang kaskas ng matalas na labaha sa katahimikan ng silid. Nakatayo siya sa may pintuan. Hawak ang isang maliit na digital recorder na itim. Ang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi ay lalong nagpatingkad sa takot na nararamdaman ni Feli. Sa sandaling iyon, ang karayom na hawak ni Feli ay bumaon sa kanyang hintuturo. Ramdam niya ang matalas na hapdi, kasunod ng dahan-dahang paglabas ng isang butil ng pulang dugo na pumatak sa puting tela ng uniforme ni Gio. Ngunit ang sakit sa kanyang daliri ay walang-wala kumpara sa lamig na tila dahan-dahang bumabalot sa kanyang puso. Ang bawat salitang binitiwan niya kay Luis sa ilalim ng mga puno ng kakao ay tila mga hatol na ngayon ay bumabalik upang sakalin siya. Ano? Anong kailangan mo, Chantal? Pabulong na tanong ni Feli. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo.
at ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay maaaring maputol. Simple lang, sagot ni Chantal habang dahan-dahang naglalakad papasok. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa sahig ay tila bilang ng mga natitirang sandali ng kalayaan ni Feli. Gusto kong malaman ni Doña Esmeralda ang tungkol dito. Isipin mo na lang ang mangyayari. Ang paborito mong biyenan, kapag nalaman niyang ang ulila na kinupkop niya ay nagbabalak na pabagsakin ang kanyang pamilya kasama ang isang abogado. Siguradong bukas na bukas din, wala ka na sa pamamahay na ito. At ang anak mo, maiiwan siya rito sa ilalim ng pangangalaga namin. Huwag, parang awa mo na, ani Feli. Binitiwan niya ang uniforme ni Gio at dahan-dahang lumuhod sa harap ni Chantal. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang manlabo dahil sa nagbabadyang luha. Ngunit sa likod ng kanyang takot, pilit na nag-iisip ang kanyang utak. Kailangan niyang maglaro. Kailangan niyang maging ang biktima na inaasahan nilang makita. Chantal, naguguluhan lang ako. Ang sakit lang ng mawalan ng asawa. Hindi ko alam ang sinasabi ko kanina. Please, huwag mong ipakita yan kay Mommy. Humakak si Chantal, isang tunog na puno ng pang-uuyam. Luhod pa, Feli. Gusto ko ang nakikita ko. Ang dating reyna ng kusina, ngayon ay nagmamakaawa sa paanan ko. Inabot ni Chantal ang kanyang kamay at marahas na hinila ang buhok ni Feli. Pilit itong pinatingala sa kanya. Gusto mong itago ko ito? Sige. Pero mula ngayon, ikaw ang magiging aso ko sa loob ng bahay na ito. Ang lahat ng maruruming trabaho na ayaw kong gawin, ikaw ang gagawa. At ang mga impormasyon tungkol sa mga dokumento na hinahanap niyo ni Luis? Kalimutan mo na yon. Dahan-dahang tumango si Feli. Ang kanyang noo ay nakasayad na sa sapatos ni Chantal. Opo. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang akong ilayo sa anak ko. Nang lumabas si Chantal sa silid, bitbit ang recorder at ang tagumpay sa kanyang muka, nanatiling nakasubsob si Feli sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na paghikbi. Ngunit kung titingnan ng malapit, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng desperasyon. Sa gitna ng kanyang pagluhod, napansin niya ang isang mahalagang bagay. Nang hilahin ni Chantal ang kanyang buhok, may isang maliit na piraso ng papel na nalaglag mula sa bulsa ng pantulog nito. Isang slip ng papel na may sulat kamay ni Sandro. Isang listahan ng mga flight details patungong Zurich para sa 2 tao. Ngunit ang petsa ay sa susunod na linggo na. Isang ideya ang dahan-dahang nabuo sa isipan ni Feli habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha. Si Chantal ay nagtatago ng sikreto kay Doña Esmeralda. Gusto ni Chantal na suluhin si Sandro at ang pera at hindi kasama sa plano ang matanda. Ang alyansa ng mga kaaway ni Feli ay may lamat. Isang lamat na handang pasabugin ni Feli gamit ang sarili niyang mga kamay. Dahan-dahang tumayo si Feli. Kinuha ang uniforme ni Gio at muling itinusok ang karayom sa tela. Ang bawat tahi ay hindi na para sa pag-aayos, kundi para sa paghahanda ng isang bitag na mas matibay pa sa anumang kasinungalingan. Magpakasaya ka sa hawak mong recording, Chantal. Bulong ni Feli sa hangin. Dahil hindi mo alam, ang sarili mong kasakiman ang magiging lubid na magbibigti sa inyong lahat. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, isang bagong pangamba ang pumasok sa kanyang isipan. Kung alam ni Chantal ang tungkol sa pag-uusap nila ni Luis, sino pa ang nakikinig? At nasaan ang ikatlong flight ticket para kay Gio? O sadyang wala talagang balak ang sarili niyang asawa na isama ang kanilang anak? Hugasang mabuti ang bawat dumi sa sapatos ko, Feli. At siguraduhin mong kasingkinang yan ng mukha ko bago ako umalis mamayang gabi. Yan ang napala ng mga taong masyadong matalas ang dila. Ang boses ni Chantal ay puno ng pang-uuyam habang nakasandal siya sa hamba ng pinto ng labahan. Pinanunood niya si Feli na nakaluhod sa malamig at basang semento. Pilit na kinukuskos ang putik mula sa kanyang mamahaling sapatos. Ang amoy ng sabon at chlorine
ay humahalo sa amoy ng pawis ni Feli, ngunit wala siyang imik. Ang bawat kuskus niya ay tila isang panata ng pagtitiis, habang sa loob ng kanyang bulsa ay nanunuot ang init ng flight details na nakuha niya kagabi. Alam ni Feli na ang lamat sa pundasyon ng mga ilustre ay nagsisimula na. Kung ang plano ni Zandro at Chantal ay tumakas ng silang dalawa lang, ibig sabihin ay maiiwan si Doña Esmeralda na walang kaalam-alam. Ang matandang reyna na nag-akalang hawak niya ang lahat sa kanyang mga palad ay nakatakda ring pagtaksila ng sarili niyang anak. Nang sumapit ang hapon, pumasok si Feli sa silid ni Doña Esmeralda, dala ang mainit na tsaa. Ang matanda ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga alahas. Ang kislap ng mga diamante ay tila mga mata ng buwayang naghihintay ng biktima. Marahang inilapag ni Feli ang tasa sa lamesa, tinitiyak na ang bawat galaw niya ay hindi lilikha ng anumang ingay na makakairita sa matanda. Mami, tila po masyadong abala si Chantal nitong mga nakaraang araw. Panimula ni Feli, ang kanyang boses ay tila isang inosenteng bulong. Narinig ko po siyang kausap ang isang travel agent, parang may inaayos siyang bakasyon. Tumigil ang kamay ni Doña Esmeralda sa paghawak sa kanyang kwintas. Tumingin siya kay Feli sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin. Bakasyon? Sa gitna ng lahat ng inaayos natin sa kumpanya? Imposible. Alam ni Chantal ang kanyang prioridad. Baka po nagkakamali lang ako, Mami. Pero nakita ko po siyang may hawak na 2 tiket. Akala ko po ay isasama niya kayo para makapag-relax matapos ang lahat ng nangyari. Patuloy ni Feli, habang dahan-dahang inilalagay ang asukal sa tsa. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa silid. Ramdam ni Feli ang tensyon na dahan-dahang namumuo sa pagitan ng mga kilay ni Doña Esmeralda. Ang binhing ito ng pagdududa ay sapat na upang magsimulang mag-isip ang matanda. Hindi matatanggap ni Esmeralda na may anumang bagay na nangyayari sa loob ng kanyang mansyon na wala sa ilalim ng kanyang kontrol. Iwan mo na ako, Feli. At huwag kang makikialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ang malamig na utos ng matanda. Ngunit ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang rosaryo hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Nang lumabas si Feli, sinadya niyang ihulog ang maliit na slip ng papel na flight details malapit sa basurahan sa tapat ng pintuan ni Doña Esmeralda. Bago siya mabilis na naglakad palayo. Hindi nagtagal, narinig niya ang pagbukas ng pinto at ang tunog ng pagyapak ng tsinelas ni Doña Esmeralda sa sahig. Narinig niya ang mahinang pagkaluskos ng papel. Isang matalim at pigil na hininga ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Alam ni Feli na nakita na ng matanda ang ebidensya ng pagtataksil ng 2 taong pinagkakatiwalaan nito. Sa kabilang dako ng mansyon, sa loob ng annex, narinig ni Feli ang isang malakas na tunog ng pagkabasag ng bote, kasunod ng bulyaw ni Zandro. Tila nagkakaroon na ng away sa pagitan ni Zandro at Chantal dahil sa pera. Ang kasakiman ay nagsisimula ng maningil. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito, Zandro. Ako ang nagligtas sa'yo. Ako ang nagtago sa'yo. Ang boses ni Chantal ay umabot hanggang sa kusina. Puno ng takot at galit. Tumayo si Feli sa gitna ng dilim. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa anino ng annex. Naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Isang halo ng kaba at isang maliit na kislap ng pag-asa. Ngunit ang kanyang kagalakan ay panandalian lamang. Nang bumalik siya sa silid ni Gio, nakita niyang nakabukas ang bintana at wala ang kanyang anak sa kanyang higaan. Isang maliit na piraso ng itim na tela ang nakasabit sa gilid ng bintana. Isang piraso ng tela mula sa recording device na hawak ni Chantal. Isang mensahe ang biglang pumasok sa lumang telepono ni Feli na itinago niya sa ilalim ng unan. Masyado kang naging madaldal kay Mommy, Feli. Ngayong alam na niya ang tungkol sa tiket, kailangan ko ng garantiya. Ang anak mo ay ligtas na natutulog kasama si Zandro sa annex. Kung gusto mong makita siyang gumising bukas, alam mo kung anong dapat mong gawin. Ibigay mo sa akin ang diary ng tatay mo bago sumikat ang araw. Nabitawan ni Feli ang telepono
Ang kanyang buong mundo ay muling nayanig. Ang bitag na inihanda niya ay tila bumalik sa kanya at ngayon ay nakasakal sa leeg ng kanyang kaisa-isang anak. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabigat na pako na ibinabaon sa puso ni Feli habang nakatitig siya sa bakanteng higaan ni Gio. Ang amoy ng kanyang anak, ang amoy ng gatas at bagong paligong sanggol ay nananatili pa rin sa unan. Isang malupit na paalala ng kawalan. Ang katahimikan ng silid ay nakabibingi. Tila isang malaking bibig na handang lamunin ang kanyang katinuan. Hindi na siya pwedeng magkamali. Ang bawat hakbang niya ngayon ay nakasalalay ang buhay ng kanyang anak. Ngunit sa gitna ng kanyang desperasyon, naalala niya ang isang taong matagal nang nananahimik sa loob ng mansyon. Si Aling Cora, ang matandang tagapagluto na naging saksi sa paglaki ni Zandro at sa pagdating ni Feli, 15 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang tinungo ni Feli ang maliit at madilim na kwarto ng mga katulong sa dulo ng pasilyo. Natagpuan niya si Aling Cora na nakaupo sa gilid ng kama, marahang hinahaplos ang kanyang mga binti na tila may iniindang sakit. Ang matanda ay parang isang tuyot na puno. Marupok, ngunit malalim ang mga ugat sa kasaysayan ng mga ilustre. Aling Cora, kailangan ko po ng tulong niyo. Pabulong na pagsusumamo ni Feli habang lumuluha sa paanan ng matanda. Alam ko pong alam niyo ang totoo. Ang tungkol sa sunog, ang tungkol sa mga magulang ko. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Aling Cora. Ang kanyang mga mata na malabo na dahil sa katarata ay tila bumalik sa nakaraan. Matagal ko nang hinihintay ang gabing ito, Feli. Ang bigat ng lihim na ito ay tila isang sumpa na dahan-dahang pumapatay sa akin. Hinawakan ni Aling Cora ang kamay ni Feli. Ang kanyang balat ay tila isang lumang papel na magaspang. Hindi aksidente ang sunog sa pabrika. Nakita ko si Doña Esmeralda ng gabing iyon. Hawak niya ang mga susi ng lahat ng exit doors. Nakita ko siyang nilock ang bawat pintuan bago sumiklab ang apoy. Narinig ko ang mga hiyaw ng mga magulang mo, Feli. Pero wala akong nagawa. Natakot ako para sa sarili kong buhay. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Feli. Ang babaeng itinuring niyang tagapagligtas ay ang mismong halimaw na naglock sa pintuan ng kamatayan para sa kanyang mga magulang. Ang bawat pagkain, bawat damit at bawat tulong na ibinigay sa kanya ni Esmeralda ay nabahira ng dugo ng kanyang pamilya. Mula sa ilalim ng kanyang lumang banig, kinuha ni Aling Cora ang isang maliit na tape recorder, isang lumang modelo na puno na ng alikabok. Itinago ko ito. Ito ang pag-uusap ni Esmeralda at ng tauhan niya noong gabing iyon. Dito niya inamin ang lahat. Gamitin mo ito, anak. Iligtas mo ang apo ko. Bago lumabas si Feli, kumuha si Aling Cora ng isang piraso ng pandesal mula sa kanyang lamesa at ibinigay ito kay Feli. Kumain ka muna. Kailangan mo ng lakas para sa laban na ito. Hindi ka lang isang ina, Feli. Ikaw ang katarungang matagal nang kinalimutan ng bahay na ito. Ang simpleng piraso ng tinapay na ibinigay ng matanda ay tila naging isang sagradong pagkain para kay Feli. Ang bawat kagat niya ay tila nagbibigay ng bagong dugo sa kanyang mga ugat. Hindi na siya ang takot na ulila. Siya na ang anak na naghahanap ng katarungan para sa kanyang mga magulang at ang ina na handang pumatay para sa kanyang anak. Dahan-dahang lumakad si Feli patungo sa annex, hawak ang diary ng kanyang ama sa isang kamay at ang tape recorder ni Aling Cora sa kabilang kamay. Ang hangin ng madaling araw ay malamig at malupit. Ngunit ang apoy sa loob ng kanyang dibdib ay sapat na upang matunaw ang anumang takot. Nang makarating siya sa pinto ng annex, narinig niya ang boses ni Chantal na tumatawa sa loob, kasabay ng mahinang iyak ni Gio. Nandito na ako, Chantal. Ibigay mo ang anak ko. Sigaw ni Feli, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng hardin. Bumukas ang pinto at lumabas si Chantal. Hawak ang isang kutsilyo na nakatutok sa leeg nang natutulog na si Gio.
Sa likuran niya, nakatayo si Zandro. May hawak na baril. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi at desperasyon. Ibigay mo ang diary, Feli. Ngayon din, o makikita mo kung paano dumanak ang dugo ng anak mo sa harap mo mismo. Banta ni Chantal. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Initaas ni Feli ang diary, ngunit bago pa man siya humakbang, isang boses mula sa likuran niya ang nagpatigil sa lahat. Ibigay mo sa akin ang diary na yan, Feli. At kayong dalawa, ibaba niyo ang mga sandata niyo bago ko kayo ipatapon sa kalsada. Si Doña Esmeralda ay nakatayo sa dilim, hawak ang kanyang sariling baril. Nakatutok ito hindi kay Feli, kundi sa sarili niyang anak na si Zandro. Ang maskara ng pagiging relihiyosa ay tuluyan ng natanggal. Inilalantad ang isang reynang handang pumatay kahit ang sariling dugo para lamang mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Ang itim na bestidang tinatahi ni Feli ay hindi lamang isang saplot. Ito ay ang kanyang baluti para sa gabing babago sa lahat. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, sa loob ng annex, ang tensyon ay kasing talas ng patalim na nakatutok sa leeg ni Gio. Ibigay mo ang diary, Feli. Isang hakbang pa at hindi ko muling makikita ang pagsikat ng araw ang batang ito. Ang bulyaw ni Chantal, ang kanyang boses ay pumiyok sa takot habang nakatingin sa baril na hawak ni Doña Esmeralda. Huwag kang mangahas, Chantal. Ang malamig na sagot ng matanda. Ang batang iyan, ang tanging magdadala ng pangalang ilustre kapag nabulok na kayo ni Zandro sa bilangguan. Ibigay mo ang bata sa akin at baka hindi ko ipakalabit ang gatilyong ito sa inyong dalawa. Sa gitna ng bangayan ng mga halimaw, dahan-dahang gumalaw si Feli. Hindi siya tumingin kay Zandro na tila isang basang sisiw na nagtatago sa likod ni Chantal. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang anak. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang lumingon si Chantal kay Esmeralda, inihagis ni Feli ang diary, hindi sa kamay ni Chantal, kundi sa sahig, malayo sa kanilang lahat. Sa pag-aagawan ni na Zandro at Chantal sa diary, nagkaroon ng pagkakataon si Feli. Mabilis niyang hinablot si Gio mula sa bisig ni Chantal. Isang malakas na tulak ang ginawa niya. Dahilan upang matumba ang babae sa mga lumang kahon sa loob ng annex. Tumakbo ka, Gio. Sa kwarto ni Aling Cora. Bilis! Ang sigaw ni Feli. Nang masigurong nakatakbo ang bata, humarap siya sa 3 tao na sumira sa kanyang buhay. Wala na ang kapangyarihan niyo sa akin. Ang mariing sabi ni Feli. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ang diary na yan, isang kopya lang yan. Ang orihinal ay nasa kamay na ni Attorney Luis at ang bawat salitang sinabi niyo rito, narinig na ng buong mundo. Itinaas ni Feli ang maliit na tape recorder na ibinigay ni Aling Cora. Ito ay nakabukas at umiilaw. Kumukuha ng bawat pag-amin ni Zandro tungkol sa peking kamatayan at ang banta ni Esmeralda. Isang matalim na tunog ng paghugot ng hininga ang narinig mula kay Doña Esmeralda. Akala mo ba ay matatalo mo ako sa loob ng sarili kong dintrang? Dito, ako ang batas, Feli. Ngunit bago pa man makakilos ang matanda, narinig nila ang tunog ng mga sasakyang paparating sa harap ng mansyon. Hindi ito ang mga bisita para sa gabi ng pagdiriwang. Ito ay ang mga anino ng katotohanang dahan-dahang kumukulong sa kanila. Pilit na pinakalma ni Doña Esmeralda ang kanyang sarili. Ayusin ang inyong mga suot. Mamayang gabi, sa harap ng lahat ng mga investor, ipapakita nating walang nangyari. Feli, babalik ka sa loob at magsisilbi ka. At kung susubukan mong magsalita, hindi mo na muling makikita ang anak mo. Isipin mo ang hiya ng pamilyang kumupkop sa iyo. Ibinalik ni Feli ang recorder sa kanyang bulsa. Opo, Mami. Maghahanda ako. Isusuot ko ang bestidang ginawa ko para sa gabing ito. Isang bestidang nababagay sa isang libing. Bumalik si Feli sa kanyang silid. Kinuha niya ang itim na bestida, isang obra maestra ng pait at katarungan.
Habang itinatahi niya ang huling botones, bawat tusok ng karayom ay tila isang panata. Sa ilalim ng laylayan ng bestida, itinago niya ang recorder at ang tape ni Aling Cora. Ang bango ng kanyang tahi ay hindi na amoy harina o bibingka. Ito ay amoy ng kalayaan. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang ulilang sunod-sunuran. Siya na ang reynang handang magpabagsak sa isang kaharian ng mga dumi. Sa labas, nagsimula nang dumating ang mga mamahaling sasakyan. Ang mga ilaw ng mansyon ay nagliliwanag. Itinatago ang kadilimang namumuo sa loob. Ngunit para kay Feli, ang bawat kislap ng chandelier sa bulwagan ay tila mga bituin na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Handa na ang lahat, Feli. Bulong ni Luis sa kanyang isipan. Hinawakan ni Feli ang kanyang dibdib. Naramdaman ang pintig ng kanyang puso na tila isang orasan. Isang oras na lamang at ang lahat ng kasinungalingan ay magiging Ang pinakamagandang kasuotan ay hindi gawa sa sutla, kundi sa katotohanang handang pumatay ng dangal. Habang nakatayo si Feli sa harap ng malaking salamin, ang kanyang sariling refleksyon ay tila isang estranghero. Ang itim na bestidang suot niya ay yari sa telang kasing dilim ng gabi. Bawat tahi ay maingat at walang pagkakamali. Wala itong anumang palamuti maliban sa kanyang tindig. Isang tindig na hindi na yumuyuko sa bigat ng utang na loob. Ang bango ng mansyon na amoy mamahaling kandila at imported na bulaklak ay hindi kayang itago ang lamig na nagmumula sa kanyang mga mata. Sa ibaba, ang tunog ng tawanan at kalansing ng mga basong kristal ay tila isang masayang musika. Ngunit para kay Feli, ito ang tunog ng isang paparating na bitay. Napakaganda mo, Feli. Sayang lang, at ang itim ay kulay ng kamatayan. Ang boses ni Chantal ay nanggaling sa pintuan. Nakasuot ito ng pulang gown, matapang at mapanghamon, tila isang lamat sa formalidad ng gabi. Ngunit sa likod ng makapal na makeup, nakita ni Feli ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kamatayan nga, Chantal, pero hindi para sa akin. Mahinahong sagot ni Feli. Handa na ba ang lahat? Ang mga investor, ang media, ang mga kaibigan ni Mommy? Ayaw nating paghintayin ang mga taong magiging saksi sa kadakilaan ng mga ilustre. Bumaba sila sa malawak na bulwagan. Ang liwanag ng dambuhalang chandelier ay tumatama sa mga mukha ng mga piling tao sa lipunan. Sa gitna ng lahat ay si Doña Esmeralda, nakangiti at tumatanggap ng mga papuri. Hawak ang kanyang baso ng champagne na tila ito ang kanyang setro. Nang makita niya si Feli, isang saglit na talim ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang mapagkunwaring awa. Narito na ang aking paboritong manugang, anunsyo ni Esmeralda sa mga bisita. Sa kabila ng kanyang pangungulila, pinatunayan niyang ang dugong ilustre ay matatag. Feli, halika rito at batiin ang ating mga panauhin. Lumapit si Feli. Ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng bulungan ng mga tao. May mga naaawa, may mga humahanga, at may mga nagtataka kung bakit ang isang ulila ay nagkaroon ng ganoong klaseng aura. Ngunit hindi sila pinansin ni Feli. Ang kanyang pansin ay nakatuon sa isang tao, sa sulok ng silid, si Attorney Luis Santos, na tumango ng bahagya sa kanya. Ang hudyat, nagsimula ang formal na programa. Tumayo si Doña Esmeralda sa gitna ng maliit na entablado. Ang boses niya ay puno ng awtoridad at pekeng kababaang loob. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang ating bagong proyekto sa Dientrang Ilustre. Ipinagdiriwang din natin ang alaala ng aking anak, si Zandro, na nag-alay ng kanyang buhay para sa pangarap na ito. Isang sandali ng katahimikan ang namayani, kasunod ng mahinang paghikbi ng ilang kababaihan. Ngunit sa gitna ng katahimikang yon, narinig ang isang mahinang tunog mula sa sound system. Isang kaluskos na tila isang bagay na naglalakbay sa dilim. Bago tayo magpatuloy sa ating audiovisual presentation ng proyekto, patuloy ni Esmeralda, nais kong pasalamatan si Feli sa kanyang katapatan.
Lumingon si Esmeralda. Sa malaking screen sa kanyang likuran, inaasahan ang magagandang larawan ng lupain at mga plano ng gusali. Ngunit ang bumungad sa screen ay hindi ang inaasahan ng lahat. Ang screen ay napuno ng isang madilim na video. Isang silid na luma, may mga kahon, at isang bintanang nilalagusan ng liwanag ng buwan. At doon, nakita ng lahat ang isang lalaking nakaupo. May hawak na brandy, tumatawa, habang kayakap ang isang babaeng nakapula. Ang buong bulwagan ay naging kasing lamig ng isang libingan. Ang mga baso ng alak ay nanatili sa ere. Ang mga paghinga ay tila napatid. Switzerland, doon. Wala nang makakaalam na patay na ako. Ang boses ni Sandro ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon, malinaw at nakapangingilabot. Hahayaan ko silang gumuho sa ilalim ng mga utang na iniwan ko. Wala akong pakialam. Lumingon si Doña Esmeralda sa screen. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Ang baso sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag nito ay tila isang hudyat ng digmaan. Ano ito? Patayin niyo yan! Isang paninirang puri ito! Sigaw ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Ngunit walang nakinig sa kanya. Lahat ay nakatitig sa screen kung saan lumabas ang susunod na bahagi ng katotohanan, ang pagpasok ni Esmeralda sa annex, ang baril na hawak niya, at ang kanyang sariling pag-amin. Ibigay mo ang bata sa akin, at baka hindi ko ipakalabit ang gatilyong ito sa inyong dalawa. Ang mga investor ay nagsimulang magbulungan. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang kumuha ng litrato. Ang flash ng mga kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Esmeralda. Inilalantad ang bawat kulubot ng kanyang kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhan, lumakad si Feli patungo sa entablado. Ang kanyang itim na bestida ay tila isang anino na lumalamon sa liwanag ni Esmeralda. Kinuha niya ang mikropono, ang kanyang boses ay kalmado, matatag at puno ng tagumpay. Ang hiya na pilit niyong itinatago sa loob ng 15 taon ay narito na, Mommy. Sabi ni Feli, ang kanyang tingin ay diretso sa mga mata ng matanda. Ang utang na loob na ipinambubusal niyo sa aking bibig ay bayad na. Bayad na ng bawat luhang iniluha ko at bawat patak ng dugo ng aking mga magulang na pilit niyong ibinaon sa limot. Biglang bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Hindi ang hangin ang pumasok, kundi ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation kasama si Attorney Luis Santos. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang hatol na hindi na mababago. Doña Esmeralda Ilustre, Sandro Ilustre at Chantal Legaspi, ang boses ng opisyal ay mariin. Kayo ay iniang-aresto sa kasong falsification of documents, money laundering, at muling pagbubukas ng kaso ng arson na nagresulta sa multiple homicide. Tumakbo si Chantal patungo sa likod, ngunit hinarang siya ng mga pulis. Si Sandro na dinala mula sa annex ng nakaposas ay nakatungo. Hindi magawang tumingin sa mga taong dati ay tinitingala siya. At si Doña Esmeralda, na natili siyang nakatayo sa entablado, pilit na humahawak sa podium, habang ang kanyang mundo ay dahan-dahang nagiging abo sa harap ng kanyang mga mata. Ngunit ang huling nakita ni Feli, bago siya tumalikod, ay ang mukha ni Esmeralda na biglang nanghina. Ang kamay ng matanda na hawak ang kanyang rosaryo ay nagsimulang manginig, at ang kanyang bibig ay dahan-dahang tumabingi. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng katawan sa kahoy na entablado ang nagtapos sa programa. Ang gabi ng pagdiriwang ay naging gabi ng paghuhukom, at sa gitna ng lahat, si Feli ay nakatayo ng tuwid, yakap si Gio na kalalabas lang mula sa ligtas na silid ni Aling Cora. Ang laban ay tapos na, ngunit ang bakas ng sugat sa kanyang puso ay mananatili. Isang paalala na ang katotohanan, gaano man ito kapait, ang tanging paraan upang maging malaya. Ang ingay ng mga sirena ng pulis sa labas ng mansyon ay tila isang malakas na hiyaw na gumigising sa nahihimbing na kasinungalingan ng mga ilustre.
Sa loob ng malawak na bulwagan, ang amoy ng mamahaling pabango at alak ay napalitan ng amoy ng takot at kahihiyan. Ang mga investor na kanina lamang ay nagpupuri kay Doña Esmeralda ay nagmamadali na ngayong lumabas, tila natatakot na mahawaan ng mantsa ng krimeng na bunyag. Nakaluhod si Sandro sa malamig na semento ng driveway. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas sa kanyang likuran. Ang kanyang mamahaling tuxedo ay may dumi na ng lupa at ang kanyang buhok na laging maayos ay gulo-gulo na. Sa tabi niya, ang bag na puno ng pera ay nakabukas. Ngunit imbes na mga dolyar, ang bawat bundle ay puno lamang ng mga ginupit na papel na may nakasulat na hustisya. Feli! Feli, pakinggan mo ako! Pinilit lang ako ni Mami! Mahal kita, Feli! Ang sigaw ni Sandro, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at kawalan ng dangal. Tumayo si Feli sa bukana ng pinto. Hawak ang kamay ni Gio. Tiningnan niya ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdamang hapdi. Wala na ang galit na sumasakal sa kanya. Ang tanging naroon ay isang malalim na pagod at ang matinding pagnanais na matapos na ang lahat. Hindi mo ako minahal, Sandro. Minahal mo ang kontrol na mayroon ka sa akin. Minahal mo ang katahimikan ko. Pero ang Feli na kilala mo ay patay na rin, kasabay ng pagsunog niyo sa katotohanan. Mahinahong sagot ni Feli. Hindi na niya hinintay ang sagot ng asawa. Tumalikod siya habang dahan-dahang isinasara ang malaking pinto ng mansyon sa harap nito. Samantala, sa loob ng ospital ng gobyerno, nakahiga si Doña Esmeralda sa isang puting kama. Ang dating makapangyarihang reyna ng Dintrang ay hindi na makagalaw. Ang kalahati ng kanyang katawan ay paralisado dahil sa tindi ng stroke na tumama sa kanya sa entablado. Ang kanyang mga mata, na dati ay nanlilisik sa galit, ay nakatitig na lamang ngayon sa kisame, walang kibo at walang boses. Ang pinakamalupit na karma para sa isang babaeng ginawang Diyos ang hiya ay ang mamatay sa gitna ng kahihiyan. Ang bawat balita sa telebisyon, ang bawat pahayagan, ay puno ng kanyang muka at ng kanyang mga krimen. Ang rosaryong lagi niyang hawak ay nawala na at ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng makinang nagpapanatili sa kanyang paghinga. Isang tunog na paulit-ulit na nagpapaalala sa kanya na ang bawat segundong lumilipas ay bilang na. Si Chantal naman ay dinala sa selda ng mga babae. Ang kanyang pulang gown ay punit-punit at ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng kagandahan. Doon, sa gitna ng ingay at baho ng kulungan, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging walang-wala. Ang mga hiyas na ipinagmalaki niya ay kinumpis ka at ang tanging natira sa kanya ay ang takot sa mahabang taon ng pagkakakulong. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Feli sa pabrika ng kanyang mga magulang. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang dusa. Kasama niya si Attorney Luis Santos. Ang guho ay naroon pa rin. Nilalamon na ng mga damo. Ngunit para kay Feli, ang bawat haligi ay tila muling tumatayo sa kanyang paningin. Tapos na, Feli. Ang lahat ng ebidensya ay selyado na. Ang Dintrang ay opisyal ng ibabalik sa'yo. At kay Gio, bilang mga lehitimong tagapagmana ng pamilya mo. Ang sabi ni Luis, ang kanyang boses ay puno ng kagaanan. Hinawakan ni Feli ang isang sunog na pader. Hindi ko nais ang mansyon na yon, Luis. Gusto kong gawin itong isang lugar na puno ng buhay. Isang paaralan para sa mga babaeng gaya ko. Mga babaeng inakalang ang kanilang halaga ay nakadepende sa utang na loob sa ibang tao. Tiningnan ni Luis si Feli at sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakita niya ang isang tunay na ngiti sa labi nito. Isang nanangiting hindi napilit, isang ngiting hindi na nagtatago ng pait. Susuportahan kita, Feli, kahit anong mangyari. Bulong ni Luis at ang kanyang kamay ay marahang dumapo sa balikat ni Feli. Sa pagkakataong ito, hindi iniwas ni Feli ang kanyang balikat. Hinayaan niya ang init ng suporta
na dumaloy sa kanyang pagkatao. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, may isang liham na dumating kay Feli mula sa abogado ni Doña Esmeralda. Ang matanda ay humihiling na makita siya sa huling pagkakataon bago ito tuluyang mawala. Ang tanong ay kung handa na ba si Feli na harapin ang huling anino ng kanyang nakaraan o hahayaan na lamang niya itong mabulok sa katahimikan ng ospital? Ang kabanata ng paghihiganti ay sarado na, ngunit ang kabanata ng pagpapatawad sa sarili ay nagsisimula pa lamang. Ang huling hininga ng isang reyna ay hindi amoy rosas, kundi amoy ng gamot at pagsisisi na nakakulong sa 4 na sulok ng isang malamig na silid sa ospital. Dahan-dahang pinihit ni Feli ang hawakan ng pinto. Ang tunog ng pagbukas nito ay tila isang huling paanyaya sa isang mundong matagal na niyang nais talikuran. Sa loob, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng bawat tibok ng makina na nagpapanatili sa buhay ni Doña Esmeralda. Isang mekanikal at malungkot na tunog na tila bilang ng mga natitirang sandali ng isang bumagsak na imperyo. Nakaluhod si Feli sa tabi ng kama, ngunit hindi gaya ng dati na siya ay nagmamakaawa. Nakaupo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay matatag habang nakatingin sa babaeng nagpahirap sa kanya sa loob ng 15 taon. Si Doña Esmeralda ay tila isang tuyot na dahon na lamang. Ang kanyang balat ay maputla at kulubot, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, tila naghahanap ng kapatawarang hindi niya kailanman ibinigay sa iba. "Narito na po ako, Mami," pabulong na sabi ni Feli. Ang salitang mami ay wala na ang pait, wala na ang takot. Ito ay isa na lamang pamagat para sa isang taong malapit nang maging bahagi ng kasaysayan. Isang mahinang ungol ang lumabas sa bibig ni Esmeralda. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang kumilos, tila gustong abutin ang kamay ni Feli. Nang hawakan ito ni Feli, naramdaman niya ang lamig ng kamatayan na dahan-dahang gumagapang. Ang matandang reyna ay nagsimulang lumuha, mga luhang hindi para sa kapangyarihang nawala, kundi para sa kaluluwang ngayon ay kailangan ng humarap sa kanyang mga biktima sa kabilang buhay. "Hindi ko po kayo kailangang patawarin para maging malaya ako," patuloy ni Feli, habang pinupunasan ng luha sa pisngi ng matanda gamit ang kanyang puting panyo. "Pinatawad ko na ang sarili ko dahil hinayaan ko ang aking sariling maging biktima niyo ng matagal. At sa pagpapatawad na yon, ang inyong kapangyarihan sa akin ay tuluyan ng naglaho." Tumigil ang pag-ungol ng matanda. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit, at ang tunog ng makina ay naging isang mahaba at tuwid na tono, isang huling anunsyo na ang reyna ng mga ilustre ay wala na. Walang kislap ng diamante, walang marangyang anunsyo, tanging ang katahimikan ng isang silid na saksi sa huling pag-amin ng isang makasalanan. Paglabas ni Feli sa ospital, ang sikat ng araw ay bumungad sa kanya ng may kakaibang ningning. Sa labas, naghihintay si Luis kasama si Gio. Ang bata ay tumakbo patungo sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Doon, sa gitna ng ingay ng lungsod, naramdaman ni Feli ang tunay na bigat ng kanyang kalayaan. Ang bawat hakbang niya palayo sa ospital ay tila pagtatapon ng bawat piraso ng itim na tela na kanyang tinahi sa loob ng maraming taon. Bumalik sila sa Diengchang, ngunit hindi na ito ang madilim na mansyon ng mga ilustre. Ang mga pader ay dahan-dahang pinipinturahan ng puti. Ang mga bintana ay nakabukas upang papasukin ang sariwang hangin. At ang amoy ng mga bulaklak sa hardin ay hindi na amoy ng libing. Ito ay naging bahay ng paghilom, isang kanlungan para sa mga kababaihan. Kinuha ni Feli ang kanyang sewing machine at inilagay ito sa gitna ng malawak na bulwagan. Kumuha siya ng isang piraso ng telang sutla na kulay puti at nagsimulang manahi. Ang tunog ng makina ay tila isang masayang awit. Ang bawat tahi ay hindi na para sa iba, kundi para sa kanyang sariling pangarap. "Nanay, anong tinatahi niyo po?" tanong ni Gio habang nakamasid sa kanyang tabi.
Ngumiti si Feli. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pag-asa. Tinatahi ko ang ating bukas, anak. Isang bukas na wala ng mga sikreto, wala ng takot, at puno ng pag-ibig. Lumapit si Luis at tumayo sa tabi nila. Isang bagong simula, Feli. Tumango si Feli, binitiwan ang karayom at tumingin sa malawak na taniman ng kakao sa labas. Ang mga puno ay dahan-dahang namumulaklak, isang simbolo ng buhay na muling umuusbong mula sa abo ng nakaraan. Ang bitag ay nawala na, ang sinulid ay naputol na, at sa wakas, ang mga habi ay naging malaya na. Lumipas ang 1 taon at ang simoy ng hangin sa dientrang ilustre ay hindi na nagdadala ng amoy ng luma at madidilim na lihim. Ngayon, ang bawat ihip ng hangin ay amoy ng bagong pinitas na bunga ng kakao at ng sariwang telang, kakarating pa lamang mula sa bayan. Ang mansyong dati ay tila isang Bartolina, ay binuksan na ang lahat ng mga bintana, hinahayaan ang sikat ng araw na dumaan sa bawat sulok na dati ay balot ng anino. Nakatayo si Feli sa beranda, pinagmamasdan ang mga kababaihan na masayang nag-uusap habang nag-aaral ng pananahi sa ilalim ng mga puno. Ang dating bulwagan kung saan ipinahiya ang kanyang pagkatao ay naging isang silid-aralan, isang lugar kung saan ang bawat tahi ay hindi na simbolo ng pagtitiis, kundi ng kakayahan at pag-asa. Ang bawat takatak ng mga makina ay tila isang koro ng tagumpay na umaalingaw-ngaw sa buong lupain. Nanay, tingnan niyo po ang ginawa ko. Ani Gio, habang tumatakbo patungo sa kanya, dala ang isang maliit na panyong may burdang bulaklak. Hindi man ito perpekto, ang bawat tahi ay malinis at puno ng pagmamalaki. Hinaplos ni Feli ang buhok ng kanyang anak at sa pagkakataong ito, wala ng kaba sa kanyang dibdib. Napakaganda, anak. Gaya ng sinabi ko sa iyo, ang bawat sinulid ay may kwento at ang kwentong ito ay sa iyo na. Lumapit si Luis at tumayo sa tabi ni Feli. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na laging naroon upang siya ay alalyan. Nabalitaan ko ang tungkol kay Sandro. Tinanggihan ang kanyang hiling para sa maagang paglaya. Mananatili siya roon upang pagbayaran ang lahat ng kanyang ginawa. Tumango si Feli ng bahagya. Hindi na siya nasasaktan sa tuwing naririnig ang pangalan ng dating asawa. Para sa kanya, si Sandro ay isa na lamang anino sa isang malayo at malabong panaginip. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa puot. Napuno na ito ng kapayapaan na siya mismo ang nagtanim. Pinatawad mo na ba siya, Feli? Mahinahong tanong ni Luis habang marahang hinahawakan ang kamay ni Feli na nakapatong sa rehas ng beranda. Pinatawad ko na ang nakaraan, Luis. Dahil kung hindi ko gagawin iyon, habang buhay akong mananatiling bilanggo ng kanilang mga kasalanan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa kalinisan ng sarili kong konsensya at para sa kinabukasan ni Gio. Sagot ni Feli. Tumingin siya kay Luis at sa kislap ng mga mata nito, nakita niya ang isang pangako ng pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. Isang pag-ibig na marunong maghintay at rumespeto. Ang bayhok na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang tunay na utang na loob ay hindi ang pagpapakain sa isang taong nais kang kontrolin, kundi ang utang na loob mo sa iyong sarili na mabuhay ng may dangal at katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala. Ito ay dapat na maging pakpak na magdadala sa iyo patungo sa iyong kalayaan. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, binabalot ang dientrang ng kulay kahel at gintong liwanag, kinuha ni Feli ang kanyang karayom at sinulid. Tinapos niya ang huling tahi sa isang puting bestida, isang bestida ng bagong simula. Sa bawat paghatak niya ng sinulid, nararamdaman niya ang paghilom ng mga sugat na dati ay akala niya ay hindi na magsasara. Ang mga habi
ay hindi na biktima ng kanyang sariling tela. Siya na ang arkitekto ng kanyang kapalaran. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang masayang tibok ng isang pusong sa wakas ay nahanap na ang kanyang tahanan. Ang bawat tahi ng puting bestida ay tapos na, at ang mga sinulid na dati ay tila isang bitag na sumasakal kay Feli ay naging malaya ng lumilipad sa hangin. Sa wakas, ang mansyong ilustre ay hindi na isang piitan ng mga lihim, kundi isang tahanan na punong-puno ng liwanag at bagong pag-asa. Mga mahal kong tagapakinig, mga kapwa ko babae na may matitibay at mapagmahal na puso, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito ni Feli. Habang binubuo ko ang bawat bahagi ng kwentong ito, hindi ko mapigilang manginig sa galit at mapaluha, lalo na sa sandaling natuklasan ni Feli ang gintong cufflinks sa ilalim ng kama ni Chantal. Doon ko naramdaman ang bigat ng traidoran ng mga taong dapat ay naging kanlungan natin. Ang bawat kabanata rito ay hindi lamang basta imahinasyon. Ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay ng maraming kababaihan na pilit na bumabangon at muling hinahabi ang kanilang dangal mula sa mga piraso ng pagkawasak. Ang kwentong ito ay alay ko sa inyo bilang paalala na ang ating halaga ay hindi kailanman matatapos sa kamay ng ibang tao. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Feli, kaya niyo rin bang patawarin ang inyong sarili matapos ang 15 taon ng pananahimik sa gitna ng kawalang katarungan? Naniniwala ba kayo na ang bawat sugat ay may nakatabing paghilom kung tayo ay matututong bumitaw sa mga mapanirang utang na loob? Ngayon, habang dahan-dahang nagtatapos ang ating audio, nais kong kumustahin kayo. Nasaan po kayo ngayon habang nakikinig sa aking boses? Nagtutupi ba kayo ng damit? Nagluluto para sa hapunan ng pamilya? O marahil ay nagpapahinga na matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho? Ibahagi nyo naman sa aming comment section ang inyong mga saloobin o kahit ang maliliit na kwento ng inyong tagumpay sa araw na ito. Palagi kaming nakahandang makinig sa inyo. Huwag niyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang maging inspirasyon din sa iba pang mga pusong nangangailangan ng lakas. Naway manatili ang kapayapaan at katatagan sa inyong mga tahanan. Tandaan nyo, kayo ang manghahabi ng inyong sariling kapalaran. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, pagtitiis at tagumpay. Pamagat ng kwento, ang manghahabi ng katotohanan, ang paglaya ng pusong ilustre. Paunawa, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.